Magandang umaga po, brothers and sisters. Okay, so manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat na sa amin ay patuloy na nagmamahal. Salamat Panginoon sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Kami noon ay hindi nararapat sa biyayang ito dahil kami ay makasalanan. Dahil dito, kami nararapat na mapuksa sa walang hanggang kaparusahan. Subalit, Ama, nahabag ka po sa bawat isa. Bagkus ay inihayag mo ang iyong bugtong na anak. Siya yung tumanggap ng kahatulan, ng parusa at sakit at kamatayan doon sa krus na nararapat naming tanggapin. Dumanak ang iyong banal na dugo at tinubos kami sa lahat ng aming mga kasalanan ng walang hanggang katubusan. Salamat Panginoon sa dakilang biyaya ng kaluwalhatian na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na kami ay magiging tagapagmana ng walang hanggang langit na inihanda mo para sa mga anak ng Diyos. Salamat sa patuloy na biyayang ibinubuhos mo sa amin na sa mga pagkakataong ito, kami po ay binuklod mong muli sa lugar na ito upang marinig namin ang tinig mo. Pakiusap, Panginoon, muli mong buksan ang aming puso't isipan at ituro mo po sa amin kung paano nga mga salita mo'y magiging kalakasan namin sa mga sitwasyon na kami ay sinusubok ng maraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano. Batid niyo po, Panginoon, na mayroong mga kapatiran na wala po sa mga oras na ito. Idinadalangin po namin sila na higit mo silang ingatan at huwag mong pahintulutan ng sino man sa kanila ay tuluyang malayo at magkaroon ng karumihan sa kanilang puso dahil sa kahinaan ng laman. Batid niyo po, Panginoon, na may mga kapatiran din kaming wala na sa piling namin ngayon, subalit naniniwala kami na nasa walang hanggang kaluwalhatian mo siya at ngayon inaaliw ng mga anghel sa langit. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na nagdanais ng kanilang puso na sa mga mahirap na sitwasyon ay narito po sila sa iyong harapan. Idinadalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng aking mga kamanggagawa na sa mga sandaling ito ay nagpapahayag ng iyong salita sa iba't ibang lupa dito sa Pilipinas. Dalangin ko po, Panginoon, na ingatan mo silang higit, bigyan mo kami ng kinakailangan naming karunungan
upang maipahayag namin ang tama ang salita mo sa mga kapatiran. Ilagay niyo po, Panginoon, sa aking mga mahinang bibig na mamutawi ang salita mo, ang nararapat na mabigkas at mga salitang kinakailangan namin para sa aming paglago, sa aming pananampalataya. Mula sa simula hanggang sa matapos, ay sa iyo lang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ito po ang aming dalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating mga Biblia sa aklat ng unang 1, chapter 3. Unang 1, chapter 3, verse 1 and 2. Unang 1, chapter 3, verse 1 and 2. Kung nandyan na po tayo, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Unang 1, chapter 3, verse 1 and 2, 3, 2, 1. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. So, magandang umaga muli, brothers and sisters. Ito po yung verse na ating pagbubulayan ngayong umaga. So, isa sa pinakamahalagang bahagi ng pamumuhay sa pananampalataya ay malaman natin kung sino ka at ano yung ating katayuan sa harapan ng Diyos. Kailangan mong malaman ng tama yung ating mga katayuan sa harapan ng Diyos upang sa gayon ay makapamuhay tayo ng may kalakasan sa ating buhay Kristiyano. Kaya yung title ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay may pamagat na ang katayuan ng mga banal. Ano yung katayuan ng isang Kristiyanong naligtas? Sinabi dito, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, na tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Una, yung mga Kristiyano naging mga anak ng Diyos. Yung taong naligtas, isang taong naging anak ng Diyos at namumuhay kasama ng Diyos bilang kanyang Ama. Ito po ay isang napakadakilang biyaya para sa bawat isa sa atin. Una dito, sinabing mga anak ng Diyos. Yung mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa krus at naunawaan ito, itong pag-ibig na ito na ibinigay sa atin, nagbunga ito ng kaligtasan. Kaya nga, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Tayo'y tinawag na mga anak ng Diyos. Yung isang Kristiyano, isang taong naunawaan kung gaano kadakila at kahanga-hanga yung pag-ibig na yun. Yung pag-ibig na ito'y dakila at nakamamangha. Ito ay nagbago sa ating buhay ng dating salungat sa Diyos. At binigyan tayo ng bagong puso. Ito yung nagbago sa ating buhay na nabuhay tayo dati na walang tunay na pagkakilala sa Diyos. Yung pag-ibig na yun, nagbago sa ating matigas na puso at makasariling pamumuhay. Sa isang buhay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos at naglilingkod sa Kanya. Yung pag-ibig na yun, nagbago sa atin mula sa isang mataas at mapagmalaking puso, sa isang mapagpakumbaba, naglilingkod, at isang maunawain na tao. Binago niya rin yung ating mga posisyon sa lipunan. Ito'y dahil sa pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga, sa 2 Korinto chapter 5, verse 14, sinabi doon, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Napakalaking bagay o encouragement kapag naunawaan natin yung pag-ibig at mula sa pag-ibig na ito, napakalaking paghihimok sa atin kung paano nababago yung ating buhay mula sa lumang pagkatao. Yung maging anak ng Diyos ay yung taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, siya'y kinahabagan ng Diyos. Yung pag-ibig na yan, walang iba, kundi yung pag-ibig na binigay niya sa pamamagitan ng kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo.
Tanging yung mga nakaranas ng pag-ibig na yon, yung bukod tanging pwedeng tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga, gano'n na lamang yung pag-ibig niya sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang tanging anak. Natanggap niyo po ba yung pag-ibig na yon? Natanggap po ba natin? Sabi sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban na magkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yung matanggap yung Kanyang pag-ibig ay hindi po ito sa pamamagitan ng acceptance of prayer. Ito ay yung narinig at naunawaan. Natanggap yung pag-ibig na yun. Yung araw na naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita rin ng Diyos, ang Biblia. At naniniwala sa walang hanggang katapusan ng ating lahat ng kasalanan. Ito yung kordero ng Diyos na nag-alis lahat ng ating mga kasalanan. Kaya yung araw na yun, yung araw na ikaw ay naipanganak sa Espiritu, at yung araw na ikaw ay naligtas doon sa Colossus chapter 1 verse 6. Yun din yung araw na tinatakan ka ng ipinangakong Espiritu. Doon sa Efeso chapter 1 verse 13, we are sealed by Holy Spirit. Nung ating sampalatayanan yung kaligtasan yun. Yun yung araw na naging anak tayo ng Diyos. Gayun din yung araw na naisulat yung pangalan sa aklat ng buhay. Ito ay may kaparehas na kapakahulugan. Kung hindi mo pa nauunawaan yung kahulugan ng mga salitang ito, kung gayon, kailangan mong suriin ng mabuti kung nasa ang pananampalataya ka nakatayo. Kung hindi mo pa nararanasan yung tunay na pag-ibig ng Diyos, kailangan mong maranasan ito sa lalong madaling panahon. Sa ating main scriptures, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Yung isang naligtas na tao, tumutugon sa pag-ibig na yun. Kaya nga anong may susukli ko sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Dahil siya'y nakatanggap ng bagong buhay sa pamamagitan ng kapatawaran mula sa dugo ng Panginoong Hesus. Yung kanilang puso at isipan na antig. At yung kanilang buhay na hikayat ng pag-ibig ni Kristo. Basahin natin doon sa 2 Korinto, chapter 5, verse 14. Lagyan ito natin ng tanda. Punta tayo sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 14 and 15. Basahin natin ang sabay-sabay. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15, 3, 2, 1. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag lang mabuhay pa para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. So, paano natin mapapatunayan na yung pag-ibig na yon ay nasa sa atin na? Hindi ba yung pag-ibig na yon yung humihimok sa atin? Talikuran na yung mga kasalanan? Hindi ba yung pag-ibig na yon nagtutulak sa atin na maglingkod tayo ng may sigasig sa ating mga puso sa iglesia? Hindi ba yung pag-ibig na yan yung nagtutulak sa atin na paglingkuran yung ating mga kapatid? Hindi ba yung pag-ibig na yon yung nagtutulak sa iyo kung bakit ibinabahagi natin ang pag-ibig na ito sa iba pang ligaw na kaluluwa? Sa 1 John chapter 3 verse 16, unang 1 chapter 3 verse 16, sinabi dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Hindi na tayo namumuhay ayon sa makamundong mga pagnanasa na dati nating nilakaran. Yung mga makamundong makasalanan at mga kasiyahan tulad ng mga pagdiriwang para sa laman. Ngayon tayo ay mga taong nabubuhay na para sa Panginoon. Dahil nabago yung ating buhay, hindi na tayo nababagay sa paraan ng pamumuhay kung ano yung sinimulan natin noon. Kung ano yung uri ng pamumuhay meron tayo noon. Kaya nga, dahil dito, hindi tayo kinikilala ng sanlibutan. Sa unang sa ating main scriptures, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama.
upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Ito yung katayuan natin pagkatapos nating matanggap yung pag-ibig na yon. Nag-iba yung katayuan natin sa sanlibutan. Ito yung ikalawa. Kung bakit hindi kinikilala ng mundo ang Diyos at maging ang kanyang mga anak. Dahil dito hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Bakit? Dahil hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam ang Biblia. Hindi nila kilala yung tuloy na Diyos. At hindi nila alam kung ano yung kalooban ng Panginoong Hesus. Maging nung panahon na si Jesus ay nangaral, tinanggihan siya ng mga tao. Hindi siya kinilala nito. Kahit ngayon, hindi kilala ng mga tao yung tunay na Diyos dahil hindi nila alam ang Biblia. Kung hindi nila nalalaman ang Biblia, hindi rin nila makikilala ang tunay na Diyos. Hindi rin nila makikilala tayong mga anak ng Diyos. At dahil hindi nila alam ang Biblia at ang Diyos, si Kristo, hindi nila alam na tayo yung mga sumusunod at nakatanggap ng pag-ibig na mula sa Diyos. Kaya nga kung yung isang Kristiyano ay naligtas at nagsisikap na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pamantayan ng Diyos, makikita kaagad dito ng mundo yung pagkakaiba natin sa kanila. At dito nagsisimula na makatanggap tayo ng mga pag-uusig. Tinanggap ni Jesus yung lahat ng uri ng pag-uusig. Kaya lahat ng susunod kay Jesus, gayon din ang mararanasan. Mula nung tayo naligtas, nakakaranas tayo ng mga ganitong uri ng pagkukutya, maging sa mga mahal natin sa buhay. Simula nung naligtas tayo, unti-unti na tayong umiiwas sa mga gawa ng sanlibutan. Na-recognize natin ang kasalanan. At bilang isang templo ng banal na Espiritu, yung ating bahagi ng katawan, hindi natin ikinakasangkapan sa anumang uri ng kasamaan. At mula sa mga taong dating nating nakasalamuha, napapansin nila ito kaagad. Bakit? Dahil hindi nila kinilala ang Diyos, kaya hindi rin nila tayo kinikilala. Ito yung katayuan natin pagkatapos ng kaligtasan. Gaya ng hindi nila pagkilala sa Panginoong Hesus, kung minsan, nakakatanggap tayo ng mga masasakit na salita mula sa mga kasamahan natin o taong nakapaligid sa atin na hindi paligtas. Sinasabi nila, ikaw parang ang laki na ng pinagbago mo. Kung kailan ka laging nagsisimba, saka parang yumabang ka na. Hindi ka na namamansin. Hindi ka na gaya ng dati. Namimiss na namin yung dating ikaw. Ano ba yung nalaman mo? Ano ba yung natutunan mo? At ano yung tinuturo sa iyo dyan? Baka naliligaw ka na. Minsan, tinatawag pa tayong pastor. O baka sa sobrang pagsisimba mo, baka lumagpas ka na sa langit. Nakakaranas ba tayo ng ganito? Totoo po. Nabuksan na yung ating spiritual eyes. Okay? Kaya nakikita natin yung mga bagay na makalangit. At hinahangad natin ito. Ano ba yung pinakabiyaya pagkatapos nating maligtas? Hindi na tayo nagtuon sa mga material na biyaya. Yung tanging biyaya ng kaligtasan, spiritual blessing, yung nais nating matanggap ng ating mga mahal sa buhay. Nagnanais tayo na maligtas sila. Kaya nga nagpapatuloy tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kasi sinabi ng Biblia, dun sa Gawa chapter 15 verse 31, 16 verse 31, manampalataya ka sa iyong kaligtasan, maliligtas sila, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Kaya nga pinanghahawakan natin yung pangako na ito. Kaya nagpapatuloy tayo sa kalooban ng Diyos. Bagay na hindi nila nauunawaan. Tingnan natin dun sa Numbers, chapter 25, verse 12. Mga bilang, chapter 25, verse 12. Babasahin ko po ito. Numbers chapter 25, verse 12. Kaya't sabihin mo, narito, binibigay ko sa kanya ang aking tipan ng kapayapaan. Sinabi ng Diyos,
binibigyan tayo ng kapayapaan. Atras tayo ng kaunti doon sa chapter 6 and verse 26. Mga Bilang chapter 6, verse 26. Sinabi dito, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Natanggap ba natin yung kapayapaan na to? Sinabi, bigyan tayo ng kapayapaan. Subalit, nakasulat doon sa Lucas chapter 12, verse 51, tingnan natin. Punta naman tayo ng Lucas chapter 12, verse 51. Babasahin ko muli. Sa palagay ba ninyo, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, sa halip ay pagkakabahabahagi. Bakit ganito? Yung dalawang salita na nagmula sa Diyos, parang magkaiba. Sa una nating binasa, dun sa aklat ng Bilang, kaya't sabihin mo, narito, binibigay ko sa kanya yung tipan ng kapayapaan. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan ka ng kapayapaan. Subalit, salungat ito, doon sa Lucas chapter 12, verse 51. Sa palagay ba ninyo, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Parang hindi magkatugma yung dalawang salitang ito. Doon po sa aklat ng mga Bilang, tumutukoy ito sa kapayapaan sa ating mga puso. Nung naligtas tayo, binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Halimbawa, ito yung puso natin. Nilinis niya yung 7 karumal-dumal na mayroon tayo. Binigyan tayo ng bagong puso. Subalit, nagkaroon man tayo ng kapayapaan at bagong puso, yung labas ng ating puso, hindi po nabago. Kung naligtas ka bilang anak ng iyong ina, pag uwi mo ng bahay, anak ka pa rin ng iyong mga magulang. Kung naligtas ka bilang magulang sa iyong pamilya, pag uwi mo ng bahay, hindi po nabago yung posisyon natin. Ibig sabihin, kahit bigyan tayo ng bagong puso ng Diyos, yung ating pamumuhay sa lipunan, hindi po nagbago. Kaya yung kapayapaang natanggap natin, ito'y nasa ating mga puso. Kaya nga, habang lumalalim yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, mas nagiging kaaway natin ang gawa ng sanlibutan. Kaya nga hindi tayo nakikihalubilo sa kanila. Kaya nga nakakatanggap tayo ng pag-uusig at pangungutya. Maging sa sarili nating mahal sa buhay. At ito yung dahilan ng pagkakabahabahagi. Dahil hindi nila lubusang nakikilala ang Diyos. Kaya nga sa Lucas chapter 12 verse 53, babasahin ko po, sila'y magkakabahabahagi ang ama laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki laban sa ama, ang ina laban sa anak na babae, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, ang biyenang babae laban sa kanyang manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae. Ganito man ang nararanasan natin, kailangan manatili tayong may kaamuan at makita sa atin ang kabanalan bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, kundi sa inyong mga puso, pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol ang pag-asang nasa sa inyo. Ano ba yung pag-asang nasa atin? Yung kaligtasan, yung pag-ibig, yung kapayapaan. Kahit na inuusig tayo, kahit na nakakatanggap tayo ng mga masasakit na salita, nagpapatuloy tayo. At ano yung tamang karakter kapag nasa pag-uusig tayo? Sinabi sa verse 16 ng unang Pedro chapter 3, ngunit gawin itong may kaamuan at paggalang, panatiliin ninyong malinis ang iyong budhi, upang kapag kayo inalipusta, yung mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Huwag nating gantihan ng masama yung masamang natatanggap natin. Kaya nga sinasabi ng iba, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Dahil dito, matutwist yung kanilang isipan at unti-unti tayong makikilala na mga anak ng Diyos.
Mapalad tayong mga inuusig sa kabila ng kabutihan nating ginagawa. Kaya nga sa unang Pedro chapter 3 verse 17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon ang kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Mag-focus tayo sa kanilang mga kaluluwang naghihingalo. Huwag na nating intindihin yung mga salita dahil pwedeng mag-reflect ito sa ating mga emotion. Pwede tayong magalit din. Pero sinabi ng Biblia, panatiliing may kaamuan at paggalang. Okay? Dahil yung kapayapaan na nandito sa ating mga puso ay kapayapaan na mula sa Diyos. Kaya nga sinabi sa John, chapter 14, verse 27, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya't huwag matakot ang iyong puso o mabagabag man. Huwag tayong dapat ipag-alala. Hanggat sumusunod tayo, kahit sa ilalim ng mga pagdurusa, ito'y nakalulugod sa Diyos. Mapalad tayong mga inuusig. Okay? Dahil sila, yung mga tao hindi ligtas, alipin sila ng mga bagay sa laman. Dapat huwag tayong makibahagi doon. Kaya nga sa unang Pedro chapter 4 verse 3, sapat na yung nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, na mamuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinom, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa verse 4, sila'y nagtataka na kayo'y hindi nakikisama sa gayang labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Alam na ng Diyos, dadanas tayo ng ganito. Pero sinabi niya na rin na mapalad tayo. Okay? Yung isang born-again Christian, hindi na lumalakad sa ayon sa kalooban ng mga hentil, ng mga hindi ligtas. Yung pakiapid, pagnanasa, paglalasing, kalayawan, mga kasiyahan sa laman, dito tayo nagmula. Dito tayo nabuhay. Hindi na dapat tayo bumalik doon. Sa makatuwid, yung mga hindi nakakakilala kay Kristo, nag-iisip na tayo'y kakaiba. Kaya kinukutya at inuusig nila tayo. Sapagkat hindi na tayo lumalakad ayon sa kanilang mga gawa. Gaya po ngayon, naliliwanagan tayo ngayon ng salita ng Diyos. At nakikita natin yung kaibahan natin sa kanila. Kaya nga tayo minsan, nakakaranas ng mga salitang nakakasakit sa kalooban natin. Mga Kristiyano, mga killjoy. Baka lumagpas na yan sa langit. Kinukutya tayo, inuusig tayo. Dapat nating malaman na yung mga bagay nito, hindi nakataka-taka. At kahit na gayong mga pagkakabahabahagi mangyari sa atin, manatili tayong at nananatili tayong nasa pangangalaga ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Kaya nga laging sinasabi sa atin, dun sa Joshua chapter 1 verse 9, di ba't sinasabihan kita, inaatasan, inuutusan kita, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Nahihirapan man tayo ngayon, ngunit huwag nating kalimutan na tayo ay mga anak ng Diyos at mapalad ang bawat isa sa atin. Ikatlo, yung mga katayuan ng mga banal, magiging katulad ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Awit, chapter 17, verse 15. Tingnan natin. Awit, chapter 17, verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay kung nakita na po ninyo. Awit, chapter 17, verse 15, 3, 2, 1. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Alam niyo po, noong 2022, summer retreat, doon po sa Korea, napanood ko yung kanilang video report. Marahil ang iba ay nakapanood din ito. So, merong isang tatay na talagang yung kanyang testimony na iwan sa aking puso. Maaga siyang gumising, around 3 a.m. Bakit? Naghahanda siya para sa water baptism. Hindi daw siya makatulog na parang nananabik na parang isang bata. Kaya,
Dahil sa marami pang pagkakataon para makausap siya nung nag-i-interview, tinanong siya kung paano siya nagkaroon ng kaligtasan. At sinabi niya, napakahabang kwento. Nung panahong hindi pa siya ligtas, malubha yung karamdaman ng kanyang asawa. Marahil, ramdam na ng asawa niyang babae na hindi na magtatagal yung kanyang buhay. Kaya sinabi ng kanyang asawang babae, kung mamamatay ako, hindi na tayo magkikita. Pero may paraan para magkita tayo. Kaya sinabi ng babae sa kanya, kapag natapos mo at napakinggan mo ang Bible seminar sa loob ng 6 na araw, maliligtas ka. Ito yung tanging paraan para magkita tayong muli. Hindi alam ng asawang lalaki, iyon na pala yung mga huling salita ng kanyang asawa. Kaya labis siyang nagdalamhati. Tinapos niya yung paglilibing hanggang sa araw na nailibing yung kanyang asawang babae. Sa pagkatapos noon, kaagad siyang pumunta sa pastor at nakapakinig ng Bible seminar. Habang kinukwento niya, lumuluha siya. Dahil yung kaligtasan pa lang iyon, hindi niya alam na para sa kanyang kaluluwa. Yung huling salita ng lalaki, sinabi niya, nasasabik na ako magkita kaming mag-asawang muli. Sa araw ng kaligtasan, kung paano makikita natin ang mukha ng Diyos, maging ang lahat ng mga yumao nating kapatid, makikita natin sa hinaharap. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Babasahin natin ang sabay. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 3, 2, 1. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Tayo'y magiging espiritual na nilalang sa sandaling sasalubong tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Tayo ay babaguhin sa maluwalhating katawan. Kaya nga sa Pilipos chapter 3 verse 21, sinabi dito na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. Kaya hindi na dapat tayo mag-alala anuman yung physical appearance natin. Maitim, mataba, pangit ka man. Hindi na dapat natin ito binibigyan ng pansin. Huwag ka lang mamroblema kung ano pa yung gamot o pampapahid na puputi pa tayo. Hindi ito yung tunay na tayo. Yung pambili mo niyan, ibigay mo na lang doon sa Bible seminar, napakalaking bagay pa yung magagawa nito. Okay? Hindi yan yung tunay na ikaw. Sinabi dito na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yung glorification, ini-explain po sa verse na ito. Babaguhin tayo mula sa physical hanggang sa maluwalhating katawan. Yung tunay na ikaw ay yung espiritong nasa iyo. Ito yung mas mahalaga sa atin. Okay? Balikan natin yung ating main scriptures. Doon sa unang 1, chapter 3, verse 2. Unang 1, chapter 3, verse 2. Babasahin ko muli. Mga minamahal, gayon ay mga anak na tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ito yung magiging katayuan ng mga Kristiyano sa oras ng pagbabalik ng Panginoon. Namumuhay tayong bilang mga anak ng Diyos dito sa lupa. Hindi pa dumarating yung hinaharap. Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ngunit sinasabi ng Biblia, tayo'y babaguhin
sa maluwalhating katawan. Ngunit alam natin na kapag siya'y nahayag, tayo'y magiging katulad niya. Gaano kalaking kaluwalhatian ito na makikita natin ng Panginoon sa ating mga sarili. Nasa atin din mapupunta yung kanyang kaluwalhatian. Naniniwala tayo na kapag dumating ang Panginoon, mababago tayong lahat. Okay? At makikibahagi tayo sa walang hanggang kaluwalhatian doon sa kanyang kaharian. Dahil ang salita ng mga pangako ng Panginoon ay totoo, hindi mababali. Ito yung pananampalataya natin. Kaya nga, the laws of faith always happen without any failure. Hindi nababali ang pangako ng Diyos. May isa sa katuparan, mangyayari ito pagdating ng panahon. Ano yung kinabukasan para sa ating mga bilang mga anak ng Diyos? Ano yung hinaharap natin? Una, nung namatay si Jesus at bumangon siya mula sa mga patay, umakyat sa langit, nangako siya na siya'y muling babalik. Sa Gawa, chapter 1, verse 8 hanggang 11, yung mga salitang sinabi niya, bago siya umakyat sa kaluwalhatian ng Diyos. Gawa, chapter 1, verse 8 hanggang 11. Babasahin natin ito ng sabay-sabay. Mahalaga po ito. Gawa, chapter 1, verse 8 hanggang 11. Kung nandiyan na po kayo, basahin natin. 3, 2, 1. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang siya'y nakatingin, dinila siya sa itaas at siya'y iknubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. Na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ito yung kinabukasan na hinihintay natin. Dito magsisimula yung kagalakan ng buong Kristiyano, yung kanyang muling pagbabalik. Matapos mamatay at muling mabuhay si Jesus, umakyat siya sa langit sa loob ng 40 days. Pero nangako siyang darating ulit. Yung mga banal ng unang iglesia, naniwala po dito, pinanghawakan ito sa kanilang mga puso. At ipinangaral nila ito sa maraming mga tao. Kaya, kahit na dumating sa kanila yung kamatayan, hindi sila nalumbay, hindi sila nanlupaypay. Dahil yung mga salitang ito, umaaliw sa mabuhay ng mga Kristiyano. Umaaliw sa mga mahihirap na sitwasyon na hinaharap natin sa ating buhay, Kristiyano. At naghihintay tayo na may pananabik sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga tayo mga naligtas, wala na tayong takot sa kamatayan. Sapagkat yung kamatayan ng mga banal, napakalaking kaluwalhatian para sa atin. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13. Babasahin natin ng sabay, 3, 2, 1. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog, upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sa mga hindi ligtas, sobrang pagdadalamhati yung nangyayari sa kanila kapag nawawalan sila ng mahal sa buhay. Kulang pa yung kanilang paglulupasay, kulang yung kanilang malakas na pag-iyak. Bakit? Bakit? Dahil wala silang tunay na pag-asa at kapayapaan sa kanilang mga puso. Ito yung mayroon tayong mga Kristiyano, yung kapayapaan na ibinigay sa atin. Okay? Tayong mga Kristiyano, sa harapan ng Diyos, ang mga namatay, natutulog lang. At gaya ng pagtulog, sa sandaling panahon, gigising tayo at makakapiling ang Diyos. Sa verse 14, basahin din natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1.
Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ito yung maluwalhating pag-asa na inilagay sa atin. Kaya nga, hindi tayo katulad ng sanlibutan, gaya ng kanilang pagtangis, paglupasaysay, lupaypay, panghihina. Okay? Hindi tayo gaya nila. Bakit? Pinapanatili tayong nakatayo ng kapayapaang tinanggap natin mula sa Diyos. Kaya kung meron man tayong kapatid na yumao na, natutulog lang sila sa harapan ng Diyos. At pagdating ng kaluwalhatian, makikita mo siya ng mukhaan. Makakapiling natin siyang muli. Maaring pag nagkita kayo, sabihin niya, "Oy, ikaw pala yung brother na ka-churchmate ko doon sa lupa, doon sa Naga Church. Salamat po. Dahil sa kabila ng nawala ako ng maaga, pinagpatuloy mo na i-evangelize yung pamilya ko doon." Kaano nakakapanabik na makita sila? Nananabik na ba kayo? Nananabik na ba kayo? Gusto niya na doon? Wag muna. Meron pa tayong purpose. Okay? Ito yung dapat malaman natin na meron pa tayong dapat gawin para sa Diyos. Okay? Mula doon sa langit, pagtapos na makita-kita tayo doon, wala na tayong iba pang gagawin kundi para sa kaluwalhatian lang ng Diyos. Para sa mga walang pag-asa, yung kamatayan, isang walang hanggang pagkahiwalay sa mundo, sa kanilang pamilya. At ito ay isang napakalaking kalungkutan para sa kanila. Dahil walang hanggang kaparusahan ng impyerno, yung naghihintay sa kanila. At dahil wala silang alam sa salita ng Diyos, ang iba, yung kanilang mga pag-asa, nandito lang sa lupa. Yung kanilang kapayapaan sa mga bagay na nagpapasaya lang sa kanila. Ang Diyos ang nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa katotohanan. Ibig sabihin, maraming mga hindi maliligtas. May impyerno naghihintay sa kanila. Bakit hindi sila maliligtas? Sila yung mga taong abala sa kanilang hanap buhay, pangangailangan ng kanilang katawan, araw-araw. Subalit hindi sila nagtuon ng panahon para sa pangangailangan ng kanilang mga espiritu. Okay? At sa gayong mga tao, ayaw nila pakinggan ng Biblia. Kaya nga minsan, nagkakaroon tayo ng rejection. Sa ibang mga kapatiran sa Korea, pag binibigyan sila ng invitation, nilulukot yon at ibinabato sa kanilang muka. Pagdating ng paghuhukom, yung alaalang yon, paulit-ulit na maipapaalala sa kanila. Nagkaroon sana sila ng kaligtasan kung kinilala lang nila ang Diyos. Okay? Kaya yung mga taong namumuhay pa rin sa kanilang laman, sapat lang sa kanila na kilala lang nila na mayroong Diyos. Alam lang nila na may Diyos. At iniisip nila na sa pamagitan ng kanilang mabubuting gawa, ito yung daan para magkaroon sila ng kaligtasan. Maraming mayaman at sikat sa mundo kapag sila nagkakaproblema, lalo na kapag tumatanda na, parang nag-iiba na yung kanilang pag-uugali. Yung mga bagay na kailangan nilang maranasan at tanggapin, parang hindi nila kayang tanggapin yung mga bagay na yun. Napakahirap para sa kanila. Kaya nga mayroon sa kanila yung nagpapakamatay. Kilala niyo po si Ronaldo Valdez? Noong December, namatay po siya. Tinapos niya yung kanyang sariling buhay. Anong dahilan? Nalaman niya, mayroon siyang cancer. Kaya yung mga ganitong uri ng taong walang tunay na pag-asa, masyado silang nadadala ng kanilang emosyon, at dahil dito, hirap na hirap sila. Sa atin na mga ligtas, yung kamatayan sa atin, isang dakilang araw. Narinig niyo po ba yung tungkol sa Korean missionary na isang father leader na nagpunta doon sa Tanawan, sa retreat center, para makibahagi sa gawain doon? From Korea, nagpunta siya. Iniwan niya yung kanyang pamilya at gumawa ng mga bagay para sa Diyos. Alam niyo po yung nangyari sa kanya? Alam ko po na alam po ninyo. Namatay po siya doon sa retreat center. At ang kanyang abo ay inilagay doon sa isang plant box.
Nung binalita ko ito sa mga kapatiran sa Ragay, namangha ako sa mga sinabi nila. Nung mabalitaan ito ng 3 kapatiran doon, isa lang yung salitang sinagot nila sa akin. Alam niyo po kung ano? Sabi niya, Evangelist, napakapalad ng taong yon. Tinanong ko, bakit? Dahil namatay siyang nasa paglilingkod. Ito yung puso ng tunay na naglilingkod sa Diyos. Okay? Dahil sa mundong ito, magpapaalam tayo ng saglit. Sulit sa harapan ng Diyos, tayo natutulog lang. At muli tayong bubuhayin at magkikita-kita sa tamang panahon. Tulad ng paniniwala din natin na yung taong hindi ligtas, haharap din sa kahatulan. At tiyak merong isang walang hanggang kamatayan yung naghihintay sa kanila. Subalit tayo mga naligtas, naniniwala tayo na tayo mabubuhay at pagpapasawalang hanggang langit pagdating ng panahon. Kaya nga yung biyayang ito, yung pag-ibig na ito, nais nating matanggap din ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga hindi tayo tumitigil, hindi tayo humihinto sa kabila ng mga sitwasyon na mahihirap na nararanasan natin mula sa kanila. Naalala nyo yung huling sermon ko dito, patungkol doon kay Gideon and 300? Doon sa mga Hukom chapter 8 verse 4, anong ginawa nila? Pagod na pagod ang 300 kasama si Gideon. Pero nagpapatuloy sila. Ito yung isang magandang aral sa lipi ng Manase. Tingnan din natin sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16 and 17. Unang Thessalonica chapter 4 verse 16 and 17. Kung maaari po, kayo po yung bumasa. Unang Thessalonica chapter 4 verse 16 and 17. Please, 3, 2, 1. Napakasarap na pangako ng Diyos. Maghintay lang tayo. Kapag bumalik ang Panginoong Hesus, during rapture, sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid, patungo sa kanyang walang hanggang kaharian. Kung saan makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ito yung isang malaking kaaliwan sa bawat isa sa atin. Kaya nga kapag iniisip natin to, nasa may hirap tayong sitwasyon, wala na tayong makain, kulang na yung budget natin, pero nakangiti pa rin tayo. Masaya tayo. Bakit? Dahil inaaliw tayo ng mga salitang ito. Yung verse 18, basahin din natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't magaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Tingnan din natin yung unang Korinto, chapter 15, verse 51. Unang Korinto, chapter 15, verse 51. Verse 51 and 52. Kung nakita na po, please, brothers and sisters, 3, 2, 1. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang mga trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Ito yung ating mga katayuan sa oras na makapiling natin ng Panginoon. Sa kasalukuyan, nabubuhay tayo dito sa lupa. Hindi perpektong katawan. At maraming pagdurusa yung nararanasan natin. Yung lugar na ito, hindi ito perfect para sa atin. Hindi tayo naaayon dito. Yung lugar na kung saan tayo nabubuhay, ay yung lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Yung tahanan kung saan tayo nananahan, hindi yan yung tahanan na talagang tunay na tahanan natin. Yung ating pagkamamamayan, hindi po dito sa lupa. Sa Pilipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas,
ang Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na dapat tayo mag-invest pa ng mga bagay na minimithi pa ng ating puso dito sa lupa. Material na bagay, o sobrang kasaganahan, sobra-sobrang pananalapi. Okay? Mahirap man tayo, subalit sa kaharian na darating, magmamana tayo ng mga dakilang bagay. At pagdating ng Panginoon, tayo magiging perpekto at maluwalhating katawan para sa perpektong lugar na naghihintay sa atin. Ito yung walang hanggan. Sa ating main verse, Revelation chapter 21 verse 3, tingnan din natin. Revelation chapter 21 verse 3. Babasahin ko po, verse 3 and 4. Sinabi dito, "At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y naninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Kaya kung anumang uri ng pagtitiis ang nararanasan mo ngayon, anuman yung karamdaman na nagpapahirap sa ating katawan ngayon, anuman yung pag-uusig na naririnig natin mula sa sanlibutan, kapag dumating ang Panginoon, tapos na yung lahat. Tapos na yung lahat. Pagdating natin sa langit, mabubuhay tayo bilang bayan ng Diyos. Wala nang hanggang kaluwalhatian. Pagpunta natin sa langit, sasalubungin tayo ng mga anghel at ng Diyos. Maraming luha sa mundong ito. Sa buhay natin, napakaraming pagtitiis yung tinitiis natin. Maraming luha yung binubuhos natin para maipalaganap yung evangelism. Gusto natin silang maligtas at makasama din sila roon. Maraming pagtitiis para mapanatili natin yung ating tapat na pananampalataya. Pagdating doon, pupunasan ito lahat ng Panginoong Hesus. Maraming nagdadalamhati, umiiyak na mga kapatiran dahil may namamatay tayong mga kapatiran. Yung iba sa atin, wala na. May mga pagkakataong inuusig tayo habang pinapangaral natin yung Ebanghelyo. Nagtitiis tayo ng gutom, hirap, pagod. May mga pagkakataon na marami tayong tinitiis na pagdurusa. Minsan kinakamuhian pa tayo ng iba. Minsan nilalait nila tayo. Dahil dyan, nagdadalamhati at umiiyak tayo. Pero doon sa langit, hindi na mauulit ang lahat ng iyon. Mabubuhay tayo doon na may tunay na kapayapaan. Doon ay wala nang mananakit sa atin. Doon wala nang luha. Konting tiis na lang po. Brothers and sisters, napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Tapat ang pangako ng Diyos. Hindi ito mababali. Maraming mga tao sa mundong ito, maraming kaso ng paghihirap. Nararanasan natin ito. Sa physical, maging psychological sufferings. Mula sa pinsala ng mga pananalita nila, panggigipit nila. Pero pagdating natin sa kaluwalhatian ng Diyos, wala nang bagay na mabuti na naranasan natin dito sa lupa na maihahaling tulad nating doon. Maraming bagay at mabubuting bagay yung naghihintay sa atin. Kaya nga sa Revelation chapter 21 verse 4, "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Wala man tayong magandang bahay dito sa lupa, napakainit ng sitwasyon, ngunit kapag tayo nasa kaluwalhatian na ng Diyos, mabubuhay tayo sa isang napakaganda at banal na lungsod.
Sa John chapter 14 verse 2, ipinakita ng Diyos kay Juan yung mga bagay na tatanggapin ng mga Kristiyano sa hinaharap. Sinabi dito sa John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Naihanda na ng Diyos yung bawat tahanan na mayroon tayo doon. Ipinapakita ito ng Diyos sa vision ni Apostol John. Basahin natin doon sa Revelation chapter 21, verse 18 hanggang 21. Ito yung mga bagay na ipinakita sa vision ni Apostle John nung siya ay nandoon sa Patmos Island. Revelation chapter 21, verse 18 hanggang 21. Babasahin ko po. Sundan na lang ako ng inyong mga mata. Ang malaking bahagi ng pader ay jaspe, at ang lungsod ay dalisay na ginto na tulad ng kristal. Ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahalagang bato. Ang unang saligan ay jaspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay salcedonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay onyx, ang ikaanim ay sardo, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilyo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampuy, krisopasyo, ang ikalabing isa, hasinto, ang ikalabing dalawa, ametista. At ang 12 pintuan, 12 perlas, at bawat pinto ay yari sa isang perlas, at ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. Dito po sa lupa, pinag-aawayan ng tao at iniilagay pa sa panganib yung buhay ng tao para sa mga kayamanang ito. Pero doon po sa langit, tatapakan lang natin yung mga mahalagang bato na yan. Ito yung mga bagay na naghihintay sa atin doon. Kaya maghahangad pa ba tayo ng kayamanan dito sa lupa? Samantalang nandun sa langit yung tunay nating mga kayamanan. Titira tayo sa isang lungsod na gawa sa mga mamahaling bato, yung bawat tahanan doon. Okay? Hindi pa natin nakikita yung mga bagay nito dito sa lupa. Yung ilan-ilan, maaring meron. Subalit karamihan, nandun sa ating kaluwalhatian. Inihanda ng Panginoon yung napakagandang langit para sa atin. At siya'y darating upang makapiling tayong mga sabik na naghihintay sa Kanya. Hebrew chapter 9, verse 28, sinabi dito, ay gayon din naman si Kristo na inihandog ng minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas yung mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sa langit, tatanggapin mo yung putong ng gantimpala. Kaya nga doon sa Revelation chapter 22 verse 12, sinabi doon, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang gantimpala upang gantihan ang bawat isa. Paano natin matatanggap? Yung dami sa pamamagitan ng Kanyang ginawa. Base sa pagtitiis, paghihirap, pagsasakripisyo, yung ginagawa natin dito sa buhay natin sa lupa, nag-iimpok tayo ng kayamanan natin sa langit. Naghanda na ang Diyos ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Wala man sinasabi ang Biblia patungkol sa anong uri ng gantimpala yon, subalit nakakatiyak tayo, tatanggapin natin yung gantimpalang yon. Sino yung gagantimpalaan ng Diyos? Upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa Kanyang ginawa. Yung pagsasakripisyo paggawa, yung oras niya, kung paano niyang ibinibigay yung katawan sa paglilingkod. May gantimpala sa pagsasakripisyo sa pagbibigay mo ng kaloob, ng kasama ang iyong puso, kapag ibinabahagi mo yung talento mo para sa gawain, kapag naghihirap ka sa kabila ng mainit na panahon para sa evangelism, lahat ito gagantimpalaan ng Diyos. Bawat kaluluwang na-evangelize natin, ito yung gawain na higit na ginagantimpalaan ng Diyos. Kaya kung gaano man tinatrato yung isang kapatid sa kabutihan, meron kang lihim na mabuting ginagawa sa isang kapatid, nakikita ito ng Diyos. Gagantimpalaan niya yung mga ganitong uri ng puso. Okay? Yung pagbibigay mo sa isang maliit na bata, ng isang basong tubig,
Habang nagtitiis ka na maingay, magulo sila, binibilang ito ng Diyos. Kaya nga sa Mateo chapter 10 verse 42, tingnan natin. Mateo chapter 10 verse 42. Mateo chapter 10 verse 42, basahin natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, sa pangalan ng isang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi siya mawawala ng kanyang gantimpala. Ito po yung sikreto. Kaya minsan, sa isang basong tubig, pwede tayong magkaroon ng higit na gantimpala. Yung ating mga driving ministry, sinusundo kayo sa iba't ibang lugar. Kapag nakikita nyo siya, bigyan nyo naman siya ng maiinom. At sa gayon, yung gantimpalang ginagawa niya o matatanggap niya sa Diyos, mapapasa iyo rin. Ito po yung sikreto. Huwag niyong sabihin sa iba. May gantimpala sa paglilinis ng tahanan ng iglesia. Kung nagsasakripisyo ka, nasa kabila ng marumi yung bahay mo, pinanatili mong malinis dito sa church. Pag uwi mo, linisin mo din doon. Para doble yung gantimpala. May reward sa mga nagluluto sa kusina. Kahit pagod na yan sa palengke, napakainit, hirap na makipagtawaran. Kapag nagawa niya ito, may putong na pagpapala sa kanya. May gantimpala sa mga brothers na gumigising na maaga para ihanda ang gawain. Paano naman yung mga naglilinis ng CR? Mayroong mga naglilinis, parang lagi na lang ako dito naka-assign. Nung last month, Bible seminar, dito rin ako nilagay. May gantimpala sa bagay ganitong uri ng puso. Gagantimpalaan ng Diyos kung doon ka man lagi sa CR, pero yung puso mo sinasabi, sana yung unang pumasok dito, maligtas siya. Tapos biglang may kumatok. Pwede pong mag-CR, nakita mo nanay mo pala. Yung ganitong uri ng puso, yung higit na nakakatanggap ng pagpapala, spiritually. Dapat mayroon tayong ganitong puso. Okay? Maging sa pagbubunot ng damo, pagdampot mo lang ng maliit na kalat, lahat ito binibilang ng Diyos. Paano pa kaya yung mga bagay na magagawa natin na may pagsasakripisyo pang higit? Higit din itong gagantimpalaan ng Diyos. Okay? May gantimpala sa tuwing kasama ka sa house visitation. Kahit hindi mo kaano-ano, gusto mong magpatuloy siya. Nandun ka sa pagtitiis, lumilipas yung gutom. Kailangan kasi sabay-sabay kumain. Lahat ng pagtitiis natin, binibilang ng Diyos. Okay? Maging yung mga kapatid na nasa karamdamang spiritually, nanghihina, dahil sa sakripisyo mo, na-encourage mo siyang mapakanumbalik, ginagantimpalaan ito ng Diyos. May gantimpala sa lahat ng ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon. Balikan natin yung ating main verse. 1 John chapter 3 sa verse 2. 1 John chapter 3 verse 2. Babasahin ko po. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Hindi pa natin nakikita yung araw na yon. Hindi pa dumarating yun. Pero buhay ang salita ng Diyos. Tulad ng Diyos, nakikita natin at tinutupad ng Diyos yung lahat ng pangakong nakasulat sa Biblia. Kaya yung pag-asa ng mga Kristiyano, isang buhay na pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yung salita ng Diyos, ito yung magbibigay at magpupuspos sa ating mga puso ng sobra-sobrang kapayapaan at pag-asa. Kaya kapag ganito yung ating puso, napupuno tayo ng kagalakan. Masaya tayo nagdilingkod sa Diyos. Sa gitna ng mga paghihirap kapighatian, si Apostol Pablo naniwala at umasa at nagtiis na ipinangaral ang Ebanghelyo. Bagamat meron siyang pisikal na karamdaman, hindi ito dininig ng Diyos. Kundi yung kanyang espiritual na pamumuhay at bilang lingkod,
ito yung pinalakas ng Diyos sa kanya. Ikalawang Korinto chapter 4, 16 and 17. 2 Corinthians chapter 4, 16 and 17. Babasahin ko po. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob na pagkatao ay binago sa araw-araw. Verse 17, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandili ang kapighatian para sa walang hanggan at di mas sukat na kaluwalhatian. Kaya yung ating paghihirap dito sa lupa, sa sandaling panahon lang po ito. Okay? Sinusubok lang ng Diyos yung ating mga pananampalataya. Kung mauunawaan natin na mabuti, na yung mga paghihirap, pag-uusig, ito yung gatong para maging mas maalab yung ating puso sa paglilingkod. Halimbawa, doon sa Job chapter 23 verse 10, sapagkat nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, lalabas akong parang ginto. Alam natin kung ano yung dinanas ni Job. Sa loob ng isang araw, wala pa ako nakitang ganitong tao sa kasalukuyan na dinanas yung katulad ng dinanas niya. Namatay yung 10 anak. Namatay halos 8,000 hayupan. Nagkaroon siya ng mga bukol sa katawan. At sa huli, yung bukod tanging asawa niyang babae, yung magbibigay kalakasan sa kanya, subalit isinumpa pa siya nito. Kaya nga yung salitang sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa ba sa Panginoon mong Diyos? Sumpain ka at mamatay ka na. Sa kabila nito, si Job, na natiling nagtitiwala sa Diyos. Yung isang ginto, para dumating siya sa pinaka-pagkadalisay, sinusunog, tinutunaw ito sa apoy ng maraming beses. Ganito tayo mga Kristiyano. Yung ating mga apoy, ito yung paghihirap, pag-uusig, karamdaman. Sinabi ng Diyos, kapag nalagpasan daw lahat ng mga mahihirap na sitwasyon na to, na nagtitiwala sa kanyang pangalan, lalabas akong parang ginto. Kaya yung iksing panahon ng ating pagtitiis, huwag natin itong sukuan. Kapag nasa kapighatian, kailangan maggalak pa tayo. Bakit? Sinusubok ako ng Diyos. Test of faith. Okay? Tularan natin yung pananampalataya na mayroon si Job. May hangganan ng lahat ng ating paghihirap at pagtitiis. Pagtuon lang tayo dun sa pangako ng salita ng Diyos. Bagamat hindi natin nakikita, inaasahan natin ito na darating. Ito yung pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1. Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang salita ng Diyos. Pero, the laws of faith, ang batas ng Diyos, hindi kailanman mababali. Kapag sinabi niyan mangyayari, kapag sinabi niya yung pangako, darating ito sa atin. Okay? Kaya hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Ikalawang Korinto chapter 4, verse 18, sinabi dito, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hindi dapat tayo pinanghihinaan ng loob sa kasalukuyan nating sitwasyon. Ituring natin yung kapighatian na pinagdadaanan natin ay dadaan lang ng sandaling panahon. Maiksi lang to. Okay? Dahil naniniwala tayo na ang sandaling kapighatian ay magiging dakila at walang hanggang kaluwalhatian na matatanggap natin mula sa Diyos. Kaya kahit nabuhay tayo sa mundong ito, meron tayong pananabik sa walang hanggang kaharian. Ito yung katayuan nating mga banal. Kaya't yung ipangaral ang Ebanghelyo at mamuhay na naglilingkod sa Panginoon ay bagay na higit na ginagantimpalaan ng Diyos. Kaya kahit na yung ating bahay nasa barong-barong lang, madaling mawasak, magiba, made from light material, hindi po ito mahalaga. Ang mahalaga, yung mga Kristiyanong naninirahan doon. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 and 2.
Babasahin ko po, sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa kalangitan. Sapagkat dito kami ay dumaraing na nananabik, mabihisan ang aming makalangit na tahanan. Ito yung ating naisin, yung mga bagay na makalangit na naghihintay sa atin. Kaya mga kapatid, ano pa po ba yung inaasam ng puso natin dito sa lupa? Yung kayamanan, katanyagan, kasiyahan, mayroong hangganan ng lahat ng mga bagay nito. Lahat ng bagay sa mundo, masisira, may katapusan. Maging yung pagiging katanyagan, pagdating ng araw, malilimutan din siya ng tao kapag namatay na siya. Yung kapangyarihan, manghihina rin ito. Hanggat nasa posisyon ka, malakas ka. Yung kalakasan, may hangganan. Pag tumanda tayo, hihina rin tayo. Nawawala lahat ng bagay na ito sa napakaiksing panahon. Kaya naisin natin yung mga bagay na para sa walang hanggan. Si Apostol Pablo, naniwala at nanabik sa walang hanggang bahay doon sa kaharian ng Diyos. Kaya inilaan niya yung kanyang sarili sa isang buhay na kasiyasiya sa Panginoon habang siya'y nabubuhay sa lupa. Naglingkod siya ng buong puso. Kaya inilaan niya yung kanyang sarili sa isang buhay na kasiyasiya at nakakapagbigay lugod sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse 8 hanggang 10, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya nga, nagawa niya maging tapat. Harapin yung mga mahihirap sa pag-evangelize. Dahil alam niya na ang lahat ng mga bagay sa lupa may hangganan. At ang tanging pagliligtas ng kaluluwa, dito natin natatanggap yung eternal reward. Lumakad siya na laging minimiti yung mga bagay na makakapagbigay lugod sa Diyos hanggang sa dumating siya sa kanyang kamatayan. Natapos niya yung kanyang buhay na i-dedicate niya para lang sa Diyos. Kaya nga yung huling salita, nung siya'y mamamatay na, basahin natin sa 2 Timoteo, chapter 4, verse 6 to 8. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Napakagandang salita. Alam natin na ang isang taong mamamatay na, napakahalaga ng kanyang mga sinasabi. Tingnan din natin sa unang 1, chapter 3, verse 3, sa ating main scriptures. 1 John chapter 3, verse 3, sinabi dito, at ang sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Yung mga nakakatiyak sa pag-asang ito, hindi na nasisihan pa sa mga kasiyahan ng kanyang laman. Hindi na nagbibigay ng mga panahon para sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung mga taong sigurado na sa pag-asang ito, namumuhay na may kabanalan sa mundong ito. Kaya nga sinabi, kung ang sinumang may ganitong pag-asa sa Kanya, napakahalaga po na mamuhay tayong may kabanalan. Yung mga nakakatiyak sa pag-asang ito, nabubuhay lamang para sa mithiin ng walang hanggang gantimpala. Paano naman po tayo? May ganito rin ba tayong pag-asa? Anong uri ng pamumuhay ang ikinabubuhay natin ngayon? Ano yung mga bagay na ginagawa mo sa kasalukuyan? Ano yung mga bagay na pinagkakabalahan mo?
Mga bagay ba para sa Panginoon o gawain para sa ating mga sarili? Para sa kasiyahan ba, ikalulugod ng Diyos? O sa ikaluluwalhati ng ating mga sarili? 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng iyong mga gawa sa Panginoon. Alam natin, hindi walang kabuluhan yung ating mga pagsasakripisyo para sa Panginoon. Si Apostol John, nung tinapon doon sa Patmos Island, kung saan ito yung lugar ng mga taong wala nang silbi sa lipunan. Yung Patmos Island, lugar para sa mga taong may ketongin, para sa mga taong wala nang halaga yung kanilang buhay sa lipunan. Doon, sa Patmos Island, ipinakita ng Diyos yung paghuhukom na darating. Ipinakita yung mga bagay na nasa langit na naghihintay sa atin. Kaya nga naisulat ni Apostol John yung aklat ng pahayag o revelation. Na ngayon, kinukuha na natin ang pag-asa. Na ngayon, inilalagay natin sa ating mga puso. Huwag na tayong magtuon pa sa mga bagay na meron sa atin dito. Si Moises, tinalikuran niya yung mataas na posisyon sa kaharian ng Ehipto. At mas pinili niyang sumunod sa Diyos kahit sa napakahirap na sitwasyon. Dahil sa kanyang pananampalataya, at pag-asa sa mga makalangit na biyaya. Tingnan natin sa Hebreo chapter 11, 24 and 26. Hebreo chapter 24 and 26. Basahin natin, mahalaga po ito. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itunuring na malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Nakita niyo yung mga bagay na tinalikuran niya? Sa lalong madaling panahon, babalik na po yung ating senior pastor. Sa lugar nila, maganda yung klima. Sa lugar nila, nandun yung mga pagkain na kung saan nabuhay sila. Sa lugar niya, nandun yung kanyang sariling pamilya. Iiwan niyang muli iyon. Babalik siya dito. Para sa lahat sa gawain ng Diyos. Kaya kung paanong nananabik tayo, na maranasan ng presensya ng Diyos, manabik tayo sa Kanyang muling pagbabalik. Yakapin natin siya sa ating mga puso. Bagamat pumanaw rin ang kanyang asawa, alam natin na yung pag-asa kasama ang nailibing doon sa Kanya. At darating ang araw, makakapiling natin ang bawat isa. Ito yung isang bagay na katayuan natin na mga banal sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Kaya masdan ninyo, tignan ninyo kung anong uri ng pag-ibig yung ipinagkaloob sa atin ng Ama. Na tayo'y tinawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Ngayon pa man, kinikilala tayo ng Diyos. Bilang isang tao na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, kailangan nating mamuhay ng isang buhay na nagpapasalamat at nagkakapagbigay lugod sa Diyos. Anong isusukli ko sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kailangan nating mamuhay ngayon ng karapat-dapat sa ating katayuan bilang mga anak ng Diyos. Dahil tiyak yung pangako ng pagparito ng Panginoon. Tiyak yung kaharian na naghihintay sa atin. Papasok tayo sa hinaharap sa kalwalhatian ng Diyos. At yung gantimpala, matatanggap ng bawat isa. Kailangan natin magkaisa para dito, mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon habang nagtitiis tayo sa napakahirap na sitwasyon nating buhay Kristiyano. Isang gawain para sa kanyang mga anak na lubos na nakakapagbigay lugod sa Diyos. Ito yung gawaing higit na ginagantimpalaan ng Ama, yung pagliligtas ng kaluluwa. Huwag mo palampasin yung mga bagay na makakapagbigay sa iyo sa kayamanan sa langit.
Magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Ibuhos mo sa banal na gawain ang lahat na mayroon tayong natitira sa ating buhay. At ibubuhos sa iyo ng Diyos yung walang hanggang gantimpalang naghihintay sa atin. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat na sa amin ay ligtas, salamat Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig ng biyaya na natanggap namin. Salamat Panginoon na patuloy na binubuhos mo sa amin ang pagpapala sa pamamagitan ng aming pag-aaral ngayong umaga. Naunawaan namin Panginoon na ang buhay Kristiyano at katayuan namin sa harapan mo ay may mabuting bagay na naghihintay sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pag-uwi at sa aming mga fellowship na naway mamutawi kayo sa aming mga bibig upang magkaroon ito ng kalakasan sa aming mga kapatid. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming senior pastor na pabalik, ay ingatan mo po siya at bigyan mo siya ng kaaliwan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo mga kapatiran upang maipalaganap na manatili ang pag-ibig, pagmamahalan, pagkakaisa sa Naga Church. Ang papurit pa sa salamat ay tinataas po namin sa iyong banal na pangalan. At ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa Panginoong Hesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Salamat po.